Hi! Welcome muli sa ating mga mag-aaral mula sa Grade 9. Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ako nga pala si Mr. Jasper C. Hornales. Pag-aaralan nga pala natin para sa third quarter, Module 3. Para sa ating unang linggo at ikatlong aralin, ang paksang, mga hadlang at paglabag sa katarungang panlipunan. Halika, mag-aral tayo. Matapos pag-aralan ang module na ito, inaasahang ang mga mag-aaral ay una, naunawaan ang mga hadlang sa katarungang panlipunan. Pangalawa, nahinuha ang mga paglabag sa katarungang panlipunan. At pangatlo, naisagawa ang mga paraan upang itaguyod ang katarungang panlipunan. Para sa ating paunang pagsubok, ang ating panuto ay piliin ang titik ng tamang sagot sa mga katanungan. Para sa ating unang katanungan, ito ay isang hadlang sa katarungang panlipunan dahil lagi niyang pinipili ang sarili niyang interes. Letter A, pagiging sakim. Letter B, pagiging mayabang. Letter C, pagiging makasarili. O letter D, pagiging mangmang. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ang hadlang na siyang dahilan upang hindi makita ang kahalagahan ng ibang tao. Letter A, pagiging sakim. Letter B, pagiging mayabang. Letter C, pagiging makasarili. O letter D, pagiging mangmang. Yan puli kayo ng 5 segundo. Ang tamang sagot ay letter D. Para sa ating ikatlong katanungan, ang sinungaling ay kapatid ng taong letter A, mayabang. Letter B, makasarili. Letter C, magnanakaw. Letter D, mangmang. 5 segundo. Ang tamang sagot ay letter C. Ikaw ay mag-aaral hindi para sa grado lamang, kundi para makamit ang letter A, pangarap. Letter B, kalayaan. Letter C, katotohanan. Letter D, kalusugan. Ang tamang sagot ay letter C, katotohanan. At para naman sa ating pang-5 katanungan, nasa katangiang ito ang pinagsama-samang hadlang sa katarungang panlipunan. Una, letter A, pagiging sakim. Letter B, pagiging mayabang. Letter C, pagiging makasarili. O letter D, pagiging mangmang. 5 segundo po. Ang tamang sagot ay letter B. Kamusta kayo? Nasagutan niyo ba ang lahat ng tama? Ang galing mo talaga. Kung hindi naman, okay lang yon. Kaya tayo nandito para matuklasan pa ang maraming bagay tungkol sa ating paksang katarungang panlipunan. Sa ating pagpapatuloy, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Isulat ang tamang batayan ng katarungang panlipunan. Sapat lang ng bawat bilang kung ito nga ang tinutukoy nito. Pumili ng tamang sagot mula sa kahong nasa ibaba. Number 1, isang halimbawa nito ay ang Saligang Batas ng Pilipinas na kung saan ay pinakamataas na prioridad ang pag-iingat ng karapatang pantao ng mamamayan. 5 segundo tayo. Ang tamang sagot ay legal na batas sibil. At para sa ating pangalawang katanungan, ito ang nagpapahayag na ang tao ay ang bukod-tanging nilalang ng Diyos na may isip at kalayaan. 5 segundo muli. Ang tamang sagot ay dignidad ng tao.
Para naman sa ating ikatlong katanungan, dito nakaangkla ang lahat ng mga batas at siyang dahilan kung bakit hindi dapat ipinapasa ang mga batas na magpapahintulot ng mga bagay na taliwas dito tulad ng abortion. Tama. Ang tamang sagot ay likas na batas moral. Madalas tayong tanungin, ano ang pangarap mo sa buhay? Sabi nga, libre ang mangarap, kaya mangarap ka. Ngunit, mas maganda kung tayo ay gagawa ng pagpapasya at pagkilos upang abutin natin ang ating mga pangarap. Sa ating bansa, ano ang iyong pangarap? Napakasarap na maging pangarap para sa ating bansa ang ganap na katarungang panlipunan. Gayunpaman, kailangan nating maunawaan ang mga humahadlang upang hindi natin makamit ng lubusan ang katarungang panlipunan. Ano ang mga hadlang sa katarungang panlipunan? Una, ang pagiging makasarili. Kapag hindi tayo malaya mula sa pagkiling natin sa ating sariling interes, hindi kailanman matutupad ang katarungang panlipunan dahil laging may paglalaban sa pagitan ng kapakanan ng ibang tao at ng sarili nating interes. At ang laging pipiliin ng taong makasarili ay ang kanyang sariling kapakanan lamang. Kung magkagayon, hindi niya naibibigay ang nararapat sa kanyang kapwa dahil ang inuuna niya lagi ay ang kanyang sarili. Ang pangalawang hadlang sa katarungang panlipunan ay ang pagiging sakim. Ito ay may kaugnayan din sa pagiging makasarili, ngunit mas malala ito sapagkat ito ay may pagnanasa na maangkin at makuha ang mga bagay-bagay kahit hindi na niya kailangan o kahit hindi na para sa kanya. Wala siyang pakialam kung ano ang mararamdaman ng kanyang kapwa, kung siya man ay masasaktan o mawawalan, basta siya ay magkaroon ng kanyang ninanasa kahit sa anumang paraan. Pangatlo ay ang pagiging mangmang. Ang kawalan ng tunay na kaalaman sa halaga ng tao at mga bagay sa kanyang paligid ay nagiging dahilan para hindi maibigay ang tamang pagpapahalaga nito. Ang isang butil ng diamante ay tatapakan lamang ng isang taong mangmang o walang alam tungkol sa diamante at sa halaga nito. Ang pang-apat na hadlang sa katarungang panlipunan ay ang pagiging mayabang. Ito ang pinagsama-samang katangian ng mga naunang tatlong hadlang. Ang taong mayabang ay nagnanais na unahin ang kanyang sarili. Ginagamit niya ang kanyang mga nakamit na mga bagay upang pasikatan ang ibang tao. Dahil mangmang siya sa kahalagahan ng ibang tao, tanging sariling kahalagahan lamang gusto niyang makita ng ibang tao. Kaya, sa halip na igalang karapatan ng ibang tao, ang gusto niya ay ibigay ng ibang tao ang kanyang sariling karapatan kahit matatapakan niya ang ibang tao. Paano nalalabag ng mga tao ang katarungang panlipunan? Ang mga hadlang na nabanggit ay nagbubunga ng mga paglabag sa katarungang panlipunan. Halimbawa, ang paglabag ng mga nasa pamahalaan o may kapangyarihan ay katiwalian o korupsyon. Ang pambubulsa sa kaba ng bayan ng mga tiwali ay nangangahulugan ng bilyong-bilyong piso na proyekto o serbisyo ang hindi na ibibigay sa taong bayan. Nalulungkot at nainis tayo sa mga ginawa ng ilang mataas na opisyales sa pondo ng PhilHealth. Dahil sa kanilang kasakiman, kinamkam nila ang mga ari-arian o pera na hindi naman sa kanila
at hindi naman nila kailangan. Sa kanilang pagkamal o pagkuha ng maraming bagay para sa kanilang sarili, hindi nila namalayan na may naapi na sila at napagkakaita ng nararapat na matanggap nila bilang isang tao. Dahil rin sa pagiging makasarili at sakim, maaaring magnakaw ang kahit sino man. Sa paaralan lamang kapag may naiwang cellphone o wallet na may pera, minsan o madalas hindi na ito maibabalik sa may-ari dahil pinagnasaan at inakin na ng iba. Gayon din dahil sa pagiging mangmang sa kahalagahan ng ibang tao, maaari ding makagawa ng diskriminasyon sa kanilang kapwa. Muli, sa paaralan, ang pambubuli ay nangyayari dahil hindi na igagala ang kahalagahan ng mga kanyang kamag-aral at nagbubunga ito ng pananakit sa damdamin, isip o katawan. Ano-ano ang mga paraan upang maitaguyod ang katarungang panlipunan? Kailangan mapagtagumpayan ang mga hadlang na ito at maiwasan ang paglabag sa katarungang panlipunan. Ito ang mga sumusunod na paraan upang mataguyod natin ng sama-sama ang katarungang panlipunan. Una ay pagkiling sa likas na batas moral. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayanang maunawaan ang mabuti sa masama. Gamit ang ating isip, puso, kilos-loob at konsensya, piliin natin palagi kung ano ang moral, ang paggawa ng mabuti at masama. Pangalawa, paghahanap sa katotohanan. Upang malabanan natin ang kamangmangan, kailangan natin ng edukasyon. Huwag tayong mag-aral para sa grado lamang, kundi mag-aral tayo para makamit ang katotohanan. Ang pangatlo ay pagpapasya na maging tapat sa isip, salita at gawa. Sabi nga, kakambal ng sinungaling ang magnanakaw. Hindi na ibibigay ang nararapat sa kapwa kapag may nagsisinungaling at nagnanakaw. Kaya, honesty is still the best policy. At ang pang-apat naman ay paggalang at kababaang loob. Upang maiwasan ang diskriminasyon, kailangan matutunan nating igalang ang iba't ibang tao. Ito ay pagkilala ng ating pagkakapantay-pantay sa dignidad. Kailangan labanan sa sarili ang pagmamataas sa kapwa. At ang panglimang paraan naman ay ang pagmamahal sa kapwa. Dahil kapag tayo ay nagmamahal sa kapwa, lagi ang kapakanan ng iba ang inuuna natin at pansamantala natin sinasakripisyo ang sarili nating interes sapagkat nagiging masaya tayo na makitang napabuti ang ibang tao. Tandaan natin, ang katarungang panlipunan ay isang magandang kalagayan ng lipunan na dapat pangarapin ng bawat tao sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Ngunit, huwag lang natin itong gawing isang pangarap lang na nakakulong sa ating imahinasyon. Kundi tayo ay kumilos at gawin natin ang mga paraang ito upang makamit natin ang katarungang panlipunan pinapangarap nating lahat. Para sa ating paglalahad, isulat ang 5 paraan ng pagtaguyod ng katarungang panlipunan at ang 4 na hadlang sa katarungang panlipunan ayon sa ating napag-aralan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Ang tamang sagot ay pagkiling sa likas na batas moral, pagtaguyod ng katotohanan, pagpapasya na maging tapat sa isip, salita at sa gawa, paggalang at kababaang loob, at pagmamahal sa kapwa.
Bigyan ko kayo ng 10 segundo muli. Ang tamang sagot ay pagiging makasarili, pagiging sakim, pagiging mangmang, at pagiging mayabang. Umaasa akong marami kayong natutunan sa module na ito. Sa inyong pagbabalik sa klase ay gagawin ninyo ang pagsasanay, pagpapahalaga at manapos na pagsusulit. Ako nga uli si Sir Jasper na muling nagpapasalamat at pansamantala nagpapaalam. Ingat tayo at magpakabuti sa ating pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao.